A pleasant morning and hello everyone. Welcome to our daily morning devotional in the book of Heavenly Places. It's March 25 entitled The Prayer Meeting, a Precious Season. Ang panalangin pala ay napaka halaga na panahon. Atin po itong pag-aralan. Sa Matthew 18 verse 19 to 20, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. This is the promise, mga kapatid. Kahit dalawa o tatlo lamang tayo, tayo, na nagsasaliksik ng kanyang banal na kasulatan, nag-aaral ng kanyang karakter, ay talagang nandyan siya para sa atin. Tutulungan niya tayo kung paano makapanagumpay. At anuman ang ating mga meetings, ating mga pinapanalangin, ating mga prayer request, ipaabot natin sa Ama at didinggin niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. The Lord has promised that where two or three are met together in His name, there will He be in the midst. Those who meet together for prayer will receive an unction from the Holy One. So, ang pangako ni Kristo, ang pangako mismo ng Panginoon ay kung mayroong duha, dalawa o tatlo na nagsasama at nag-aaral ng kanyang mga salita at pumupuri ng kanyang banal na pangalan, nandyan siya sa kanilang harapan. Didinggin niya sila. Kapag tayo ay mananalangin, tinatanggap ng Panginoon ang lahat ng ating mga pinapanalangin. Kapag isinisumamo natin ang ating mga sarili sa Kanya. Dahil siya ay tapat, siya ay banal, nadidinggin ang ating mga panalangin. There is great need of secret prayer. But there is also need that several Christians meet together and unite with earnestness their petitions to God. So, napakalaking halaga ang sikreto ng pananalangin. Kaya wag po natin yan kaligtaan. Dahil isa iyang proseso kung paano tayo maging kagaya ni Kristo. At nalalaman din natin na kinakailangan din yung several Christian meet together. Yung buong Kristiyano, ang pagsasama, bond unity sa ating mga brethrens. Kinakailangan din iyan upang magbigay ng kaligaligan o upang tayo ay makapanagumpay, especially at didinggin ng Panginoon ang ating mga hinihingi. Ang ating mga petisyon, kinakailangan magpakumbaba po tayo na lumapit sa Kanya. Seek every opportunity to go where prayer is wont to be made. Those who are really seeking for communion with God will be seen in the prayer meeting, faithful to do their duty, and earnest and anxious to reap all the benefits they can gain. They will improve every opportunity of placing themselves where they can receive the rays of light from heaven. So, kung atin talagang hahanapin ang bawat oportunidad na manalangin, ito ay talagang makakamit natin. Kapag tayo ay talagang naghahanap sa ating Panginoon at pinapalagian natin, nakausapin siya palagi. Kinakausap natin siya sa lahat ng ating mga kahinaan, kapighatian o nababagabag tayo sa buhay. Nalalaman ng Diyos at nakikita niya ang ating mga prayer meetings kapag tayo ay tapat sa ating mga gawain. At kapag tayo ay may mapagpakumbaba at bagbag na puso na tanggapin ang kanyang pagpapala at humingi ng gabay, mai-improve po ang mga oportunidad na ito. Every opportunity of placing themselves where they can receive the rays of light from heaven. Makakatanggap tayo ng mga liwanag na nanggagaling sa langit. We meet together to edify one another by an interchange of thoughts and feelings, to gather strength and light and courage by becoming acquainted with one another's hopes and aspirations, and by our earnest, heartfelt prayers. Offered up in faith, we receive refreshment and vigor from the source of our strength. These meetings should be most precious seasons. So, napakahalaga ang ganitong panahon na kapag binubuklod-buklod ang mga kapatiran na manalangin, humingi ng gabay, prayer request sa Panginoon, didinggin niya tayo. At ang ating mga pag-iisip at ang ating mga pakiramdam ay kinakailangan ding mapabanal ng kanyang mga salita. At magbibigay din sa atin tayo o binibigyan din tayo ng Panginoon ng katlakasan at katalinuhan at liwanag kung paano tayo maging
palagian natin o papaano tayo magpatuloy sa gawain na iniatas niya sa atin. At kinakailangan din nating panghawakan ang pag-asa na pinagkaloob niya sa atin. At kapag tayo ay talagang mapagpakumbaba at buong pusong nananalangin, ating itinataas ang ating mga dalangin sa pamamagitan ng pananampalataya, makakatanggap o matatanggap natin ang mga preskong biyaya na nanggagaling sa Kanya. All have not the same experience in the religious life, but those of diverse exercises come together and with simplicity and humbleness of mind talk out their experience. All who are pursuing the onward Christian course should have and will have an experience that is living, that is new and interesting. So kung palagian tayong nag-aaral ng kanyang mga salita at palagian nating sinusumamo sa Panginoon ang ating mga dalangin, nalalaman natin na bawat eksperyensya bilang sa ating relihiyosong buhay ay kapag ine-exercise natin ito sa loob at sa labas ng ating tahanan, especially sa ating mga kapatiran, tayo ay magiging mas magpakpakumbaba pa na salitain ang ating mga eksperyensya na nagbibigay sa atin ng kagalakan at kasiyahan at kapurihan sa ating Panginoon. At ang lahat na nagsusumikap na maging isang Kristiyano, na totoong Kristiyano, na naging tagapagmasid ng mga salita ng Panginoon, ay magkakaroon ng experience na buhay. Ang ibig sabihin nito, experience that is living, that is new and interesting. Yung experiensyang ito, pinoproseso po tayo ng Panginoon. Pinapadaan niya tayo sa experience na kung saan dito tayo pinapatatag ng ating pananampalataya. At anuman yung mga negatibong bagay na nakikita mo, kinakailangang iwaksi mo iyan. Dahil, at magpasalamat tayo na nare-reveal yan sa buhay natin para mawala na yan. Kaya by beholding Him, we become changed, mga kapatid. Kaya palagian nating ipaalam sa Panginoon anuman yung meron sa atin ngayon. A living experience is made up of daily trials, conflicts, and temptations, strong efforts and victories, and great peace and joy gained through Jesus. So, sa pamamagitan lang pala ni Kristo, mga kapatid, kung palagian natin siyang kinakausap, ini-imagine na makasama palagi, ay nariyan lang talaga siya sa ating mga paligid. Nagmamasid at itinatala ang ating mga pangalan sa libro o sa aklat ng langit. Ang bawat mga kaguluhan, mga tukso sa ating mga pagsusumikap araw-araw, sa ating mga pagsubok sa buhay, ay binibigyan niya tayo ng kalakasan upang makapanagumpay nito. Step by step po, mga kapatid. Wala pong shortcut. Kaya kung anuman ang meron ka ngayon, kailangan mo yan pasalamatan. Kung if ever na-reveal yung mga negatibong bagay sa buhay mo, huwag mong sabihin sa iba. Dahil lang Diyos mismo ang nakakaalam nito. Kaya sa Panginoon lang pala talaga nating sabihin. A simple relation of such experiences gives light, strength, and knowledge that will aid others in their advancement in the divine life. So, ang atin mga eksperyensya na buhay na nagbibigay ng ehemplo sa mga tao kung paano sundin ang ating Panginoon, ito yung nagbibigay ng liwanag at lakas at katalinuhan para mapagamot din ang iba sa kanilang mga karamdaman spiritually, mga kapatid. Kaya tayong nakakalam ng katotohanan, hindi lamang na iba, kung gusto natin itong maging mayaman tayo sa katotohanan o kinakailangan may pagbabago ding nagaganap sa ating buhay. Anuman ang mga ating mga nararanasan, ating mga experience, nawa ay magbibigay ito ng ehemplo kung paano si Kristo ay lumakad dito sa lupa. Educate your mind to love the Bible, to love the prayer meeting, to love the hour of meditation, and above all, the hour when the soul communes with God. Ito yung gusto ng Panginoon na ating mahalin. Kapag mahal na natin, kapag iniedukar na natin ang ating mga pag-iisip sa pagmamahal, kapag may mga mag-iimbita sa atin ng Bible study at mga panalangin, at kapag minamahal na nating mag-meditate day and night sa mga salita ng Panginoon, mag-memorize ng kanyang mga salita, and above all, yung oras na kayo lang ng Diyos. Ikaw at ang Diyos lamang ang nagkakausap sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, palagian natin na kausapin ang ating Panginoon. Anuman yung mga sitwasyon natin ngayon. Hindi po ito hadlang para huminto po tayo. Nasa proseso po tayo kung paano tayo lumago sa pananampalataya. Dahil tayo ang lahat, binibigyan ng Panginoon ng sapat na biyaya upang makapanagumpay
at dahan-dahan magiging kagaya tayo ni Kristo. Huwag po tayong mainip, huwag po tayong magreklamo kung ano man ang mga resulta nito. Kung nare-disappoint tayo sa ating mga sarili, huwag po tayong tumingin sa ating mga sariling mga gawa, bagkus magpatuloy po tayo sa laban. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating tingnan upang tayo maging mapagmasid at tayo maging magpapatuloy sa ating mga nilalakaran sa buhay. Kaya sa pag-aaral natin sa aklat na ito, sa pag-topic na ngayong umagang ito, binibigyan niya tayo ng kalakasan at katalinuhan na kung saan yung panalangin at kapag tayo nagmi-meeting with prayers, mga kapatid, ay napakahalagang panalangin. Napakahalagang panahon ito sa buhay natin. Kaya mas maging lumago po tayo sa kaalaman bilang Kristiyano. Palagian natin si Kristo, nangunguna sa lahat ng ating mga salita, sa ating mga conversation, mga kapatid. Kaya nga, kapag meron tayong mga sinasabi, binibigyan natin ng kawaluwalhatian yung ibang mga tao, nawa ay sa Panginoon ito. I-divert na natin ang ating mga salita, ang ating mga iniisip sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating pagsasanay dito sa lupa, papaano tayo mabago? Especially sa buhay natin ngayon, sa personal na buhay natin, kinakailangan na nasa process tayo at maging isa tayong mag-cooperate po tayo sa proseso na ipinagkaloob ng Panginoon through His Son, Jesus Christ, mga kapatid. Magtulungan po tayo, magbigay tayo ng kaunawaan, ng pagkakaintindi ng kanyang mga salita. At kung ano man ang lumalabas sa ating mga bibig, kung dati noon, kahapon, ay nakapagsalita tayo ng mga hindi kaaya-aya, ang mga tao nagtatawanan pa sa iyo, ihingi natin yan ng kapatawaran. Idalangin natin yan sa Panginoon. Tutulungan niya tayo upang atin itong mapanagumpayan natin ito. At hindi niya ipagkakait sa atin ang kalakasan at kapangyarihan at katalinuhan upang mapanagumpayan nga natin ang ating mga kahinaan. Tapat siyang ipagkakaloob niya ito sa atin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pagkikinig at God bless po sa ating lahat.